Muling sinampahan sa Office of the Ombudsman ang dating kalihim ng Finance na si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng 60 billion peso fund transfer mula PhilHealth patungong National Treasury. Ayon sa complainant na si dating PhilHealth Independent Director at dating Department of Health Special Advisor na si Tony Liatzon, pasok sa threshold ng ill-gotten wealth ang isu sa paglilipat ng pondo. Maliban sa plunder ay sinampahan din ito ng Liatzon ng technical malversation dahil sa paglilipat ng pondo gayong nakalaan ito para sa PhilHealth. Isinampa din ng reklamong graft at iba pang paglabag. Dami din sa reklamong iba pang matataas na opisyal ng gobyerno na sina Finance Acting Secretary Frederick Go, Budget Acting Secretary Rolando Toledo, Health Secretary Ted Herbosa at si dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Bakit umano naglipat ng pondo gayong marami ang nakikahus na makakuha ng agarang serbisyong medikal? Isa sa mga nilarawan ni Liatzon ay ang naging sitwasyon ng namayapang veteranong mamahayag na si Boy Gonzales na nagpalipat-lipat sa 4 na public hospital bago binawian ng buhay. Hindi raw pwedeng walang managot sa pagnanakaw ng pondo matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang fund transfer. So, ganun na lang ba yun? Sorry nagkamali kami. Paano naman yung pera? Ang hirap ng buhay ngayon. At sa lahat ng pwede nating, sorry for the word, nakawan, ba't kalusugan ng tao? Matatanda na noong 2024, ipinag-utos ng Department of Finance ang paglilipat ng reserve fund ng 89.9 billion pesos sa National Treasury. Taong 2025, wala nang natanggap na pondo para sa subsidiya ang state health insurer. Ang gobyerno nakapaglipat ng 60 billion pesos bago lumabas ang kautusan ng Korte Suprema noong nakaraang taon na itigil ang paglilipat sa natitirang pondo at ibalik ang mga naililipat na pera. Gayet ni Liatzon, hindi na dapat hinintay ng mga opisyal ang ruling ng Supreme Court noong December 2025. Ayon sa dating health official, ikinarga sa 2026 budget ang pondo at walang ginawang pagkabalik ng pera ang gobyerno. Ibig sabihin, walang binayaran. Naisahan tayo ng 2 beses. Actually, 3 beses, triple jeopardy. Kasi nung 60 billion, hindi nagamit siya na maraming pasyente nagka-heart attack, nagka-cancer, na-stroke, yung mga nagda-dialysis, yung mga unpaid hospital claims. Diba? Samantala kasama sa paghahay ng mga reklamo ni Liatzon ang isyu ng umanay diversion ng 107 billion pesos na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Matatandaan naman na noong nakaraang taon may isinampa ng parehong reklamo laban sa mga nabanggit na opisyal na inihain ng Save the Philippines Coalition. Samantala tinawag naman ni Recto na harassment at pampagulo ang pagsasampa ng reklamo ni Liatzon. Kaya nito, sinunod lang niya ang batas at in good faith ang ginawang paglilipat ng pondo. Muling sinampahan sa Office of the Ombudsman ang dating kalihim ng Finance na si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng 60 billion peso fund transfer mula PhilHealth patungong National Treasury. Ayon sa complainant na si dating PhilHealth Independent Director at dating Department of Health Special Advisor na si Tony Liatzon, pasok sa threshold ng ill-gotten wealth ang isu sa paglilipat ng pondo. Maliban sa plunder ay sinampahan din ito ng Liatzon ng technical malversation dahil sa paglilipat ng pondo gayong nakalaan ito para sa PhilHealth. Isinampa din ng reklamong graft at iba pang paglabag. Dami din sa reklamong iba pang matataas na opisyal ng gobyerno na sina Finance Acting Secretary Frederick Go, Budget Acting Secretary Rolando Toledo, Health Secretary Ted Herbosa at si dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Bakit umano naglipat ng pondo gayong marami ang nakikahus na makakuha ng agarang serbisyong medikal? Isa sa mga nilarawan ni Liatzon ay ang naging sitwasyon ng namayapang veteranong mamahayag na si Boy Gonzales na nagpalipat-lipat sa 4 na public hospital bago binawian ng buhay. Hindi raw pwedeng walang managot sa pagnanakaw ng pondo matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang fund transfer. So, ganun na lang ba yun? Sorry nagkamali kami. Paano naman yung pera? Ang hirap ng buhay ngayon. At sa lahat ng pwede nating, sorry for the word, nakawan, ba't kalusugan ng tao? Matatanda na noong 2024, ipinag-utos ng Department of Finance ang paglilipat ng reserve fund ng 89.9 billion pesos sa National Treasury. Taong 2025, wala nang natanggap na pondo para sa subsidiya ang state health insurer. Ang gobyerno nakapaglipat ng 60 billion pesos bago lumabas ang kautusan ng Korte Suprema noong nakaraang taon na itigil ang paglilipat sa natitirang pondo at ibalik ang mga naililipat na pera.
Gate ni Liatzon, hindi na dapat hinintay ng mga opisyal ang ruling ng Supreme Court noong December 2025. Ayon sa dating health official, ikinarga sa 2026 budget ang pondo at walang ginawang pagbabalik ng pera ang gobyerno. Ibig sabihin, walang binayaran. Naisahan tayo ng 2 beses. Actually, 3 beses, triple jeopardy. Kasi nung 60 billion, hindi nagamit siya na maraming pasyente nagka-heart attack, nagka-cancer, na-stroke, yung mga nagda-dialysis, yung mga unpaid hospital claims. Di ba? Samantala, kasama sa paghahain ng mga reklamo ni Liatzon ang isyu ng umanay diversion ng 107 billion pesos na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Matatandaan naman na noong nakaraang taon, may isinampa ng parehong reklamo laban sa mga nabanggit na opisyal na inihain ng Save the Philippines Coalition. Samantala, tinawag naman ni Recto na harassment at pampagulo ang pagsasampa ng reklamo ni Liatzon. Kahit nito, sinunod lang niya ang batas at in good faith ang ginawang paglilipat ng pondo. Muling sinampahan sa Office of the Ombudsman ang dating kalihim ng Finance na si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng 60 billion peso fund transfer mula PhilHealth patungong National Treasury. Ayon sa complainant na si dating PhilHealth Independent Director at dating Department of Health Special Advisor na si Tony Liatzon, pasok sa threshold ng ill-gotten wealth ang isyu sa paglilipat ng pondo. Maliban sa plunder ay sinampahan din ito ng Liatzon ng technical malversation dahil sa paglilipat ng pondo gayong nakalaan ito para sa PhilHealth. Isinampa din ng reklamong graft at iba pang paglabag. Dami din sa reklamong iba pang matataas na opisyal ng gobyerno na sina Finance Acting Secretary Frederick Go, Budget Acting Secretary Rolando Toledo, Health Secretary Ted Herbosa at si dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Bakit umano naglipat ng pondo gayong marami ang nakikahus na makakuha ng agarang serbisyong medikal? Isa sa mga nilarawan ni Liatzon ay ang naging sitwasyon ng namayapang veteranong mamahayag na si Boy Gonzales na nagpalipat-lipat sa 4 na public hospital bago binawian ng buhay. Hindi raw pwedeng walang managot sa pagnanakaw ng pondo matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang fund transfer. So, ganun na lang ba yun? Sorry nagkamali kami. Paano naman yung pera? Ang hirap ng buhay ngayon. At sa lahat ng pwede nating, sorry for the word, nakawan, ba't kalusugan ng tao? Matatandaan na noong 2024, pinag-utos ng Department of Finance ang paglilipat ng reserve fund ng 89.9 billion pesos sa National Treasury. Taong 2025, wala nang natanggap na pondo para sa subsidiya ang state health insurer. Ang gobyerno nakapaglipat ng 60 billion pesos bago lumabas ang kautusan ng Korte Suprema noong nakaraang taon na itigil ang paglilipat sa natitirang pondo at ibalik ang mga naililipat na pera. Gate ni Liatzon, hindi na dapat hinintay ng mga opisyal ang ruling ng Supreme Court noong December 2025. Ayon sa dating health official, ikinarga sa 2026 budget ang pondo at walang ginawang pagbabalik ng pera ang gobyerno. Ibig sabihin, walang binayaran. Naisahan tayo ng 2 beses. Actually, 3 beses, triple jeopardy. Kasi nung 60 billion, hindi nagamit siya na maraming pasyente nagka-heart attack, nagka-cancer, na-stroke, yung mga nagda-dialysis, yung mga unpaid hospital claims. Di ba? Samantala, kasama sa paghahain ng mga reklamo ni Liatzon ang isyu ng umanay diversion ng 107 billion pesos na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Matatandaan naman na noong nakaraang taon, may isinampa ng parehong reklamo laban sa mga nabanggit na opisyal na inihain ng Save the Philippines Coalition. Samantala, tinawag naman ni Recto na harassment at pampagulo ang pagsasampa ng reklamo ni Liatzon. Kahit nito, sinunod lang niya ang batas at in good faith ang ginawang paglilipat ng pondo.